Okay, sa magandang araw. May re-repair tayo ngayon, isang electric fan. Ayan. Ang problema nito, tingin ko pilay. Kasi meron siyang benda. Ayan o. Tapos nakabalik. Ayun, tanggal na sa leeg. Wala siyang tornilyo. Tanggal. So, dinala sa akin to, ganito na. Tapos madungis, ayun pakiayos daw. Tingnan natin kung kaya pang i-repair. Baklasin ko muna para makikita natin kung ano yung mga dapat palitan. So, babaklasin ko lang tong benda. Meron pa siyang serga, ayun naka-brace. So, para makita natin kung ano yung mga dapat palitan. So, ayan guys, baklasin muna natin siya. Tapos, tuloy linis na rin para makalag. At malaman yung mga papalitang pyesa. So yun guys, nabaklas na natin siya. At binaba ko na rin siya. Inalis ko na siya sa stand. So binaklas ko yung screen. At ngayon testingin natin siyang isaksak. Dahil maluwag naman yung medyo maluwag naman paikutin. Try natin kung iikot. Ayan, nakakon na pala yan. Naka number 3 na yata. Number 1. So testingin natin. So yun, umiikot. So, ang problema nito, baka dito lang sa may leeg, baka natanggal yung tornilyo. So, babaklasin na rin natin siya para matignan natin yung shafting bushing, baka paalitin na. So, tapos lagyan natin ng tornilyo to. Hanap tayo ng tornilyo para hindi siya nalalaglag. So, babaklasin ko lang muna. Hindi ko na pinakita sa inyo pagtanggal ng screen. So ngayon, hindi ko na rin siguro maipakita sa inyo yung pagbabaklas nito. Pakita ko na lang mamayang natanggal na natin para makita natin yung mga papalitan. So tanggalin ko lang yung 4 na tornilyo niya rito. Ayan guys, nabaklas na natin siya. So madumi. Ganito nga pala yung rewind nyo. Ayan. Ito yung mga electric fan na kadalasan na mga nare-repair kong electric fan na ganito yung rewind. Lagi sunog. Madaling masunog. Ewan ko ba kung bakit madaling nasusunog yung ganitong rewind. Buti ito, okay pa Tingin ko wala naman siyang buwan. Sana wala kang sunog. Pero umaandar eh. So linisin muna natin. Mas maganda siguro tanggalin natin ang buo. Kung baklasin na natin. Yun alikabok. So lilinisin ko lang. So lilinisin muna natin ang buo. Pagpagin natin sa labas. So pati ito lilinisin na natin. Ayan guys, at binaklas na natin tong leeg. Dahil sira na rin naman siya sira na tong lalagyanan ng tornilyo sa may swing arms. So palitan na natin. Ayan, binaklas ko na siya. Ito yung spring. So ayan guys, ito nalinis ko na. So nahirapan ako maglinis dito sa motor. Dahil maraming sikot-sikot So pwede na to at lalagyan na lang natin siya ng langis. So assembly na lang natin itong niya shafting mukhang okay pa naman, makinis-kinis pa naman hindi pa naman siya yun talagang palitin, maayos pa. Lalangisan na lang natin. Malinis pa. Langis na lang ang kailangan nito. Para maikabit na natin.
Itong sa spacer niya, pinutol ko yung malaki na nabilog na nakalagay dito. O baka sumabit pa. Yan. Yun o. Okay na. Bitan na natin na spacer. At mai-assemble na natin. Mga hindi pa nakakaalam dyan, ano, pag nagkabit kayo ng spacer o nagbaklas, pag ikakabit nyo na yung itim, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, ano, yung itim mauuna, tapos ito yung pinakahuling ikakabit, itong kulay puti o yung plastic. Basta't yung plastic, meron kasing plastic na ano nito, kulay itim. Yan ang pinakahuli na ikakabit. Yan. Yan, doon siya sa ibabaw. Ganon din dito sa kabila. Kabago nyo siya ikabit, linisin nyo muna. Yun. Ayan, okay na. Kakabit na natin ngayon. Nalagyan natin ng langis ito. May pinaka-maintenance niya. Ayan. Tapos dito, lagyan din natin yung ehe bagya. Para pag pinasok natin sa loob, swabing. Yun o. Okay na. Yun. Ang ganda naman niya. Dulas. Ito, ganun din. Pero mas maganda siguro ito, ano, linisin natin ng basahan yung butas ng busing. Kasi papasukin ng dumi ito eh. Kanina pinunasan ko, parang pinasok ng dumi. Ayan. Natin ng langis. Good. Yun. Oh. Kapit na natin, tornilyo na lang. So yun guys, naitornilyo ko na pala yung ano, hindi ko na ipakita. Naikabit na natin tornilyo, ipitan na lang natin. Yung isa maluwag pa. Okay na. Oh, ganda naman umikot. Oh. Tama lang yung alog niya. Mas maganda dito, pukpukin pa natin ng bagya. Oh, yun ang umikot. Machine na.
Okay na. Ngayon, a-assemble na lang natin yung leeg. Ikakabit na lang natin siya dito. So, wala pa pala. Hahanap pa lang pala tayo. A-assemblein, wala pa pala tayong piyesa. So, titingnan natin kung meron tayong kamuka na leeg nito. Pagka meron, salpakan na lang natin ang leeg. So, titingnan lang natin kung meron tayong available, no? Ayan guys, nakakuha tayo. Kamukha, parang kamukha naman niya eh. Yung kamukha nga. So, ito yung sira eh. Oh. Tapos ito yung papalit natin. Kamukha naman. Kung titignan yung tsura. Parehas. Sige na, ang tagal mo eh. Lalagyan lang natin yung spring nito. Ito. Okay, pwede na. Tapos yung tornilyo, ang problema natin ngayon. Isa pang problema ko, tornilyo. Hindi pala kayo may problema ako. Yung tornilyo niya. Ano yun, lumagutok. Yung tornilyo niya, hindi... Ibig sabihin na wala yung tornilyo nito eh. Wala tayong pamalit. Tornilyo. Okay na. Sumobra yata sa higpit. Mahigpit sumobra. Yun, magya lang. Nakahigpit sobra eh. Yun. Yun, okay na. Tornilyo. Hinakita kasi ako tornilyo nito. Hindi ganito eh. Iba. No? Ang tornilyo kasi nito malit yung ulo tapos ang gamit niya Phillips screw. So hindi papasok. No? Nakalabas. Tapos hindi naman nakalabas dito. Tapos ngayon ang problemahin natin dito. Kailangan to babawasan para lumiit, para papasok siya dito. Pwede na sana to kung mahaba eh, kahit ganyan wala namang problema yan. Papasok naman itong trade dito, pinasok ko na siya. Okay naman. Yun ang problema, parang mahigpit pa yan, pero maganda yan, mahigpit. Mahirap kasi pagka walang pag kulang na ganyan ang gamit eh. Wala naman na akong ganito, naubusan ako. Nag-junk shop ko na kasi yung mga ganito. Ayaw ko din na may mga pagka ganitong, pag di ko na kasi kailangan, tatapong ko ngayon, malalaman kailangan pala. Yun, pwede na to. Ang problema ko ngayon, itong ulo niya malaki. Yung gagawin ko dito, babawasan ko na lang. Bawasan ko na lang to. Lalabas naman siya yun. Halimbawa, ganyan kalakakuan. Lalabas naman. Pwede na to, babawasan muna natin to ng grinder. Grinderin ko lang muna. Tapos yung dito niya, para mahigpitan siya, lalagyan ko na lang ng bibiyakin ko na lang pag ganon. Flat screw na lang ang pang hihigpit natin. So, babawasan ko lang muna to. Hindi ko na siguro may pakita sa inyo. Hindi humaba yung video natin. So, yun guys. Ito na siya. Nabawasan na natin yung ulo ng tornilyo. So, yun na. Maliit na. At nilagyan ko na rin siya ng rito. Binyak ko na. Para yung maghihigpit sa kanya ay ito ng flat screw. So, ngayon, testingin natin siyang ikabit.
Ayun, oh, pumasok na, oh. So, may lumabas naman na, ano, na trade. So, ayan ang itatapat natin dito. Saka natin ihigpitan. So, kasi, pag hindi natin babawasan, o didiskarte at hindi natin matitilo. So, ayan. Higpitan lang natin ng gusto. Para hindi siya makakalag. Siguro yung tornilyo na lumuwag, yung dati, nahulog. Ngayon, hindi na nila makakita. Kaya di na may kabit. So ngayon okay na. At meron siyang konting clearance, so okay lang yan. At pagka itinayo mo yan maglalaro naman yan. Ang importante naman kasi dyan maglalaro yung leeg, yung ano niya, yung tornilyo, yun, yung ganyan. Meron siyang pinaka hindi higpit o hindi siya pipigil pag umikot, pagka nag-swing. So ngayon testingin natin na lagyan ng ano, lagyan natin ng tornilyo yung swing arms. Ayan. Testingin natin kung kaka na to. Ayan. Parang maluwag pa yan. Hindi, tama lang yan. Okay, kakabit natin yung, tinanggal natin yung plug kasi nagpalit tayo ng leeg hindi natin maisusot o matatanggal dyan yung ano doon sa dati kasi nakasuot sa loob ng ano yun dito yung leeg nya. So babalik natin siya ngayon. Ito kasi nakakanya sa ilalim. Ano ba yun? Yata to yun. Ganito yan dati sa ilalim. Yan. Nagamit na tayo ng hindi pa pala nakasaksak yung panghinang natin. Para ma-testing sana natin siya. Hindi pa nakasaksak yung panghina. Yun. Antayin lang natin uminit yung panghinang para mahinang natin. Ayan guys, mainit na. Hangin na natin para ma-testing. Tanggalin lang natin yung dating nakakabit dito. Ito naman kahit magbaligtaran pag sa plug, okay lang. Sa mga baguhan dyan. Ayaw pumasok. Yun. Okay na. Ayan na, testingin natin siya. Meron mas maganda sana kung meron siyang LC, no? Testingin natin ng may LC. Yung LC niya marumi pa, hindi pa nalinisan. Pero okay lang yan, mamaya pag ikinabit na natin, pwede na natin siyang linisan. O ngayon, para lang makita natin kung malakas umikot. Ayan. Testing tayo. Iyon, oh.
Lakas niya umikot. Okay na. Bright na bright ka talaga. Uy. Nagsusing na. So, okay na, okay na. At nakakatakot kasing i-testing to ng ganito dahil ang blade niya ay banana type at itong mga ganitong LC malulutong. Pag ito tumama sa konting kwan lang ay mababasag ito, mamamayaran pa tayo. So mamaya na natin testingin. Ang gagawin natin dyan, kakasana natin itong takip saka yung screen niya. So ikakabit lang muna natin to. Siguro di ko na ipakita sa inyo yung pagkabit ng screen, madali lang naman ano, saka yung takip. So yun guys, kasana natin siya at nalinis ko na rin. So ang brand pala niya ay Mega Savers. So yan pala yung tatak niya. So nakikabit na natin yung screen at LC. Testingin natin. Maalikabok. Sobra, kahirap linisin. So ayan, ang kanyang number 1. So okay naman ang ikot, malakas naman. Testingin natin sa number 2. Kung iikot ba, yun okay naman. Yun. Okay na. Number 3. So yun, lalong lumakas. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. So yun. Okay na. Testingin natin patayin kung magpi-free wheel ba siya, kung okay bang ikot. So yan, matagal naman huminto. Ayos na, condition na. So ayun guys, hanggang dito lang yung video natin at sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming salamat sa panonood.